Okay guys, so pakita ko sa inyong guide kung paano mag-register sa Tickmill Broker para makapag-trade sa forex market, no? Sa Bitcoin, sa currency, and USDCs. Yung gamit natin na broker ay Tickmill. So, una, tingnan muna natin kung legit ba yung broker na gagamitin natin. So, yung ginagamit kong review site ay Trustpilot. So, makita natin dito yung review sa Tickmill company, no? So dito makita natin yung rating 4.1, meaning maganda yung review sa Tickmill Broker, no? So may mga review tayo dyan kung ano yung feedback nila sa paggamit ng Tickmill Broker. So far maganda yung rating. Then if ko-compare natin sa ibang broker kagaya ng XM is so halos same lang. Dito naman 3.3 yung rating. Then madaming negative review. Makita natin mas marami yung 1-star review kaysa 5-star, no? So para malaman natin kung ano mas magandang broker. So sa Tickmill, ito yung feedback or review ng mga user or clients. Then dito naman gamit natin WikiFX para malaman kung ano yung regulation ng broker, no? Para malaman natin na legit talaga ang isang broker. Yung license ng Tickmill ay meron tayong FCA regulation, TISEC, and FSCA regulation, no? So tatlong license meron ang Tickmill kaya malaman natin na legit talaga ito. Na if na-scam ka ng broker, may habol ka, pwede mo isumbong sa mga regulator na to na nasa batas, no? Pwede mo kapag na-scam ka ng isang broker. Kaya dito na safe ka talaga sa Tickmill dahil may mga license ito, no? So paano ba mag-register? Isasend ko sa iyo yan yung link na isasend ko pang mag-register ka. So if phone gamit mo, i-click mo lang yung link, no? Huwag ka mag-register sa app. Sa browser ka mag-register, no? I-click mo lang to. If naka-PC ka or desktop, pwede rin. So same lang naman yan. So dito, yung gagawin mo lang dito sa account type ay individual. Click mo lang yan, then proceed. Sa name mo naman, i-fill up mo lang to. Mr., Miss. So ayan. Then pangalan mo, no? For example dito. So fill up mo lang yung details mo. Date of birth. Lagay mo yung legit na details mo, no? Dahil kailangan yun sa documents. Then, if US citizen ka, click mo lang to. If hindi, if nasa Pilipinas ka, wag mo i-click yung box. Ganyan lang. Then, proceed tayo sa next. So, kailangan natin sundin yung guide dito, no? Sa country of residence, piliin mo yung Philippines, no? Then, if nasa ibang bansa ka, piliin mo yung anong bansa kung saan ka naka-reside. Then, dito naman sa legal entity, click mo yung Tickmill Ltd. Huwag mo to i-click. Click mo tong Forex CFD, no? Then, sa product naman, click mo tong Forex NCFD na meron tayong minimum deposit na 25 USD. Then, click mo lang tong box. Check mo lang yung dalawa. Then, okay na. Then, click next. Dito naman, number mo. So, lagay mo lang number mo dito. Then, email. Kung ano email mo, lagay natin dito. So, kung anong gamit mong email, no? Yung main email mo para makareceive ka ng update sa Tickmill after mo mag-register. Wait lang. So, lagay mo lang number mo dito, no? Then, click next. Then, may lalabas dito na verify your email. So, punta ka lang sa email mo para click mo lang yung confirm, no, sa email. So, check mo yung email mo sa Gmail. So, dito, makita mo yung Tickmill update, no? So, kiklik mo lang tong verify email or ito, click mo lang yan. Kailangan mo i-verify yan para mag-proceed ka sa next step, no? Click mo yung verify email. Then, yung link is mapupunta dito. So, dito naman tayo sa
Step 4 sa personal details, click mo yung nationality mo. So, Pinoy tayo, Philippines, no? Then address. So, if nasa Philippines ka, pwede mo ilagay yung social security number mo or SSID number, no? If meron ka niyan, pwede mo input yan, yung number mo. Pwede mo ilagay yan, ganyan. If wala, input mo lang to. Yung sinend ko sa yung details to, if walang SSSID, input mo lang tong number na to, puro zero. Lahat zero, no? Then may dash. Then makita natin dito na so 00, lagay natin. No, i-copy paste mo lang. Dapat may dash ha para makapag-proceed kayo sa registration, no? So ito lang gagawin natin if wala tayong SSD ID number, no? Input mo lang yung zero lahat. Then residence, kung saan tayo nakatira, lagay mo lang 'yan. So ganyan. So sa political exposed person, wag mo yan i-check, no? So wag mo i-check box na yan. Then sa referral code, make sure may nakalagay na ganyan, no? If wala nakalagay, input mo na lang to. Click mo tong number dito, copy paste mo yung starting IB. Lagay IB, no? So lagay mo lang dyan, copy paste and paste mo dito sa referral code. So if sa link ka nakapag-register, automatic na yan na naka-input. Then click mo lang next. No? Lagay mo lang password mo. So gawa tayong password. Ulitin natin, gawa lang tayong password, no? So dapat ma-hit yung requirement. Yan, make sure na gumamit kayo ng mahabang password. Lowercase, dapat meron kayong uppercase, no? Pwede mo uppercase yung first letter ng password mo. Then pwede kayo gumamit ng number, special number. Kahit anong special number pwede kayo gumawa. So yung hindi mo pwede lagay yung name mo, no, sa password, no, para hindi ka pwede basta-basta ma-hack. So basta sundin mo lang tong lahat, no, yung requirement sa password. Ulitin natin. So dapat mahaba yung password, may lowercase number or letter, may uppercase na letter, then dapat may number, no? Then dapat mayroon tayong special character. Yung ginamit ko dito, ito. Kahit ano dyan. Then, if meron ka na yung password, no? Tandaan mo yung password mo, pwede mo ilagay sa notepad, no? Para matandaan mo yung password yan. Click next. Then, okay na yan. Na kailangan nyo mag-wait ng update sa Tickmill, no? Kung okay na ba. So, sa personal information, level of education, lagay nyo lang kung ano yung natapos nyo. So, pwede yung lagay natin bachelor's degree, employment status is self-employed, nature of business, no? So, example dito, sa education. So, yung maganda dito, dapat yung employment status mo, lagay mo yung self-employed, no? And nature of business, kahit ano, education, no? Taasan nyo na lang yung status natin. And source of funding, lagay nyo dito is investment or salary, no? Pwede rin savings. So, gamit sa atin, investment. Dito naman sa gross annual income, pwede nyo taasan yan. So, pwede mo gamitin, no? Relevant sa financial service, no? Or both.
Net worth naman, taasan na lang natin. Trading objective, pwedeng speculation or hedging, no? Then income. So speculation tayo. So gayahin nyo na lang yung trading info, no? Hindi naman kailangan na accurate yung ilagay natin. Then click next. Then click nyo lang itong trading experience. Click nyo lang yes, no? May experience tayo. Then click mo lang to over 100 trades. Volume more than 100 lots. Then click yes. So gayahin lang natin yung instruction kung paano mag-submit, no? So wait natin. Yan. After mo mag-register, kailangan mo mag-wait ng 24 hours to verify, no? Usually 3 PM may update ka na sa email mo. Click mo lang yung email mo, no, for update sa Tickmill. No, makita natin email verified na. Then dito, if nag-submit kayo ng SSID number, no, hindi mo na kailangan mag-upload ng documents dahil automatic verified na account nyo. So mabilis na ma-verify account mo if by SSSD ID number ka. If wala, if nilagay mo yung ganito, nilagay mo yung puro zero lahat, so kailangan mo mag-update ng documents, no? Kailangan mag-send ng documents sa Tickmill. So wait mo lang email nila. So ito yung mga required email, no? So sa documents, pwede ka mag-upload ng sa proof of identity, pwede ka mag-upload ng, so lagay natin dito, no? Document na pwede natin gamitin. Yung pinakamagandang gamitin dito is passport, national ID, driver license, no? So pwede yan, tatlo na yan. Then sa proof of address naman, pwede kayo mag-upload ng bank statement, no? Yung kasama yung name mo, address mo. Dapat kita yung address, no? Then within 3 months yung bank statement. Then utility bill under sa name mo, dapat nakapangalan sa iyo yung utility bill. Then within 3 months, no? Or 6 months. So pwede rin yung mga proof of ID na government ID na accepted sa Philippines, kagaya ng national ID with address, driver license with address, no? Pwede rin TIN ID with address. No, ay yung mga proof of address na pwede natin accepted. If wala ka talagang ganito, kailangan mo ng barangay clearance, no? If wala talaga, or certificate with dry seal to. So ayun yung required, no? For proof of address if wala ka talaga manap. So upload mo lang yan then para ma-verify yung account mo. Then maka-join ka sa Discord natin. If verified na account nyo, pwede kayo sumali sa market update natin, coaching session dito. Katulad kanina, meron tayong market update kanina, no? So may matutunan kayo dito during sa webinar natin, mga trading natin, fundamentals, tuturo natin yan sa coaching session. Then pwede nyo rin access yung previous coaching session dito na pwede nyo aralin. Mga diniscuss natin dati na fundamentals, technicals, and etc. Basta verified na yung Tickmill account nyo. Then pwede nyo rin access tong trading system natin. If nag-deposit kayo sa Tickmill, pwede nyo makuha to ng libre lang. So meron tayong buy and sell signal, real-time market sentiment, automatic plotting ng key levels, no? Na pwede natin gamitin sa trading na mas madali. Magre-register ka lang. After mo mag-register, no? Check nyo lang yung email nyo dito, yung upload documents nyo na. If nag-submit na kayo ng document, so makikita nyo na pending yung approval, no? So kailangan nyo i-check kung approved na ba, accepted na ba yung ID nyo para maging verified yung Tickmill account nyo. If verified na,
So, pwede nyo ito sundin. Login kayo sa Tickmill account nyo. Go to trading account. Then, add live account, no? So, follow mo lang yung screenshot for creating live account. So, ito yung screenshot. If sa browser, ito makikita nyo. Lalagin lang kayo sa Tickmill. Makikita nyo yung trading room. Add lang kayo ng live account or trading account. So, lalabas yan. Then, dito sa trading account type, so sundin nyo lang yan. MT4 yung trading platform. Account type Pro. Then, leverage is, ayan. Then, yung referral code is pwede nyo input yan or automatic na lang yan. Send ko naman sa yung details na yan after maging verified account nyo. So, ayan nga, yung guide kung paano, no? Mag-register sa broker natin. So, sundin nyo lang yung guide natin, no? Mas mabilis ma-verify account. If meron kayong SSID number, input nyo lang yan. Hindi nyo nakakailangan ng documents, no? If wala kayong SSID, kailangan nyo mag-upload ng documents na sinabi natin kanina. So, ito yung mga requirement, no? So, pwede nyo ma-access ng trading system natin na libre lang. So, basta meron kayong Tickmill trading account, no? So, okay na guys. So, ayun yung guide natin.